Magandang umaga ulit sa ating lahat. So, ang topic naman natin this time, nasa week 8 na tayo, which is module 8A, illustrating polynomial equations using synthetic division. So, meron tayong dalawang objectives. So, number 1 is to illustrate polynomial equations using synthetic division, and then number 2 is to find the roots of polynomial equation using either zero product property and synthetic division. Okay, so punta muna tayo sa ating let's review. So sa ating review, so para natin maglalaro dito ng jumbled letters. So rearrange the jumbled letters to complete each statement below. So number 1, so a blank, so ano pag i-rumble down natin to, is an expression is an algebraic expression of the form. So ito yung kanyang form where a sub n minus 1, a sub n minus 2, and so on are real numbers. A sub n is not equal to 0 and n is a non-negative integer. So ang sagot natin dito is a polynomial expression. So sagot natin dyan sa number 1 ay polynomial. Sa number 2 naman, so pag i-rearrange natin ang mga jumbled letters, ang blank is a mathematical statement that asserts two expressions are equal. So therefore, ang answer natin is equation. So, tama. So number 3, in the expression 5x to the fourth minus x cubed plus 6x squared plus 7x minus 1, the highest exponent of x or the blank of the polynomial is 4. So napansin natin, ang pinaka-highest exponent niya ay 4. So ito yon. So, pinaka-highest exponent. Ano daw ang tawag natin dyan sa highest exponent? So, ang highest exponent natin is what we call the degree. Okay? So, now, that is the answer. Degree. Number 4. If the terms of a polynomial expression is written in decreasing powers of the variable x, then the polynomial is said to be in blank form. So, pag ang kanyang power, ibig sabihin ang kanyang mga exponent, ay pababa ng pababa, hindi siya nakarumble. So, 4, kagaya nito, 4, 3, 2, 1, and then 0 or the constant. So, pag pababa ng pababa ang kanyang exponent, siya ay tinatawag na ang polynomial na nasa standard form. So, ang sagot natin sa number 4 ay standard. Okay. So, number 5, the polynomial x squared minus 5x plus 6 in blank form is x minus 2 times x minus 3. So, ano daw natin ito? Anong tawag natin dito? So, this is the factored form. So, pag finactor daw natin ito, so, ang factored form niya is x minus 2 and x minus 3. Okay, so, ang sagot natin is factored. Number 6, a short method of dividing polynomial expressions using only the coefficient of the terms is called blank division. So, anong tawag natin ulit dun sa shortcut method ng pag-divide ng polynomial na hindi siya gagamitan ng long method? So, ang tawag natin doon ay synthetic division. Okay? So, now, punta na tayo sa ating topic for this day. So, a polynomial equation is any algebraic equation in which one or both sides contains polynomial expressions. So, study the example below. So, these are polynomial equations since all the variables have non-negative exponents. So, paano ba natin masasabi na ang given ay isang polynomial equation? So, una, dapat lahat ng ating mga variable, lahat ng kanyang exponent ay hindi negative. So, ito ay positive. Ang kanyang exponent 3, positive 2. So, therefore, ito naman ay positive 2. Therefore, that is a polynomial equation. So, dapat, ulitin ko ha, masasabi natin na polynomial equation siya pag ang kanyang exponent is not negative or non-negative exponent. Okay. So, how about this one? This is not a polynomial equation. Okay, bakit siya hindi siya polynomial equation? Kasi ang kanyang variable have negative and fractional exponent. So, kung makita natin dito, ang variable, ang kanyang exponent ay negative. So, at fraction, so dapat
hindi siya negative at hindi siya fraction para masabi natin na polynomial equation siya. So since this is negative at ito ay fraction, this is not a polynomial equation. Okay, how about the third one? So this is also not a polynomial equation kasi dapat ang ating variable ay makikita lamang sa numerator. So pag makita mo ang ating variable ay nasa denominator, it means na siya ay hindi polynomial equation. So yun ang palatandaan natin sa mga polynomial equation. So dapat ang polynomial equations dapat na negative exponent at dapat nasa numerator lang. Kasi pag i-ano daw natin ito, pag i-rewrite natin yan, itong 2 over x to the fourth ay magiging 2x to the negative 4. Diba? So, since bawal yung nasa, hindi siya polynomial equation pag ang ating exponent ng, ang ating variable rather ay nasa denominator, pag i-rewrite kasi natin yan, pag ilagay natin sa numerator yan, magiging negative. Ibawal din ang negative, diba? Hindi naman siya bawal. Parang hindi siya masasabi natin polynomial equation pag negative ang kanyang exponent. So, same lang yan pag i-rewrite natin. Okay? So, ganun lang. So, hindi siya polynomial equation. Okay, punta tayo sa next. Polynomial equations are often classified based on their degree. So, pag sinabi natin degree, that is the highest exponent. So, example, linear, quadratic, cubic, quartic, may quintic, and so on. So, marami kasi ang tawag sa kanya based on degree. So, pag sinabi natin linear, ang kanyang highest exponent ay 1. Pag sinabi natin quadratic, ang highest exponent is 2. Cubic, 3 ang kanyang degree. Quartic, ang kanyang highest exponent ay 4. Pag quintic naman, is highest exponent is 5. Okay. And then, sa number ng terms naman, may tinatawag tayong monomial. Pag the word mono, ibig sabihin, isa lang ang kanyang term. Pag binomial, dalawa ang term. And then, trinomial, there are 3 terms. And then, pag maraming terms, hindi po siya tinatawag na polynomial. Kasi lahat ng mga yan, ang tawag natin dyan ay polynomial. So, pag marami na siya, ang tawag natin dyan ay multinomial. Okay? So, yun ang nakakalito kasi iniisip nila pag sinabing polynomial maraming terms, pero ang tawag lang natin pag marami na siyang terms, ang tawag natin doon is multinomial. Okay, so ganun lang. Ito naman, so tandaan na ito ay tawag natin yan by degree, ito naman ay by terms. Okay, so example, x squared plus 3 is equal to 0 is a quadratic binomial. So bakit siya tinatawag na quadratic? Kasi ang kanyang highest exponent o ang kanyang degree ay 2. Kaya siya quadratic. And then, bakit siya binomial? Kasi there are 2 terms. Okay, so that's quadratic binomial. So, degree 2 and then 2 terms. Okay, how about this one? So, ito ay isang cubic trinomial. Bakit siya naging cubic? Kasi ang ating highest exponent ay 3. Kaya siya cubic. And then, ilan ang terms? 1, 2, 3. So, paano ba natin malaman ang terms? So, ang terms ay nasa-separate siya by plus or minus. So, yun ang nakapag-separate ng mga terms. Kung makita kang plus or minus dyan, doon ang gihiwalay sa mga terms niya. So, 1, 2, 3. So, there are 3 terms. Kaya tinatawag siya na trinomial kasi there are 3 terms. So, degree of 3 and with 3 terms. Kaya, cubic trinomial. How about x plus 5? Okay, hindi makasagot yan. So, ilan ang highest exponent natin or the degrees? Ang highest exponent natin, pag wala tayong makita, automatic yan 1. So, pag 1 ang ating highest exponent, that is a linear. Linear siya. And then, ilan ang terms? So, 1, 2, kasi na-separate siya by plus. So, that is binomial. So, this is a linear binomial. Okay? So, this is a linear binomial. Nakuha ba? At ang tawag natin sa mga yan ay mga polynomial equation. Kasi bakit siya tinatawag ng polynomial equation? Kasi wala kang makitang negative na exponent, fractional na exponent, o wala kang makita na ang ating variable ay nasa denominator. Okay. Remember, the roots of a polynomial equation is in x are the values of x
that satisfy the equation. So, pag sinabi natin roots, that is the solution or mga value ng x that satisfy the equation. To find the roots of a polynomial equation, we may apply the zero property. So, gagamitan na natin ng ganyan. Pag meron tayong makitang multiplication, so pwede natin siyang paghiwalayin. Kasi sa naging topic natin ng mga last time, na a is equal to 0 or b is equal to 0 or both. Pwede siyang, yung isa sa kanila ay maging 0 or pwede yung dalawa ay 0. Or pwede naman natin siyang gamitan as synthetic division. Okay? So, para mas lalang maintindihan, ito yung example dito. So, find the roots of the following polynomial equation. So, para makuha natin ang kanyang roots, so kung mapansin natin, meron tayong tatlong na parang naka-separate siya na minumultiply. So, siya ng parenthesis. So, pwede natin siyang isa-isahin. So, we have x. Equate natin siya isa-isa. X is equal to 0. Ito naman, x plus 3 is equal to 0. And then the other one naman is 2x minus 1 is equal to 0. Okay. Then, saka natin kukunin ang mga roots niya. So, isa-isahin natin yan. Kaya, dapat talaga dito, meron kang patience. Kasi patience is a virtue. So, meron tayong x is equal to 0. So, meron na tayong isang value ng x. So, isa na. How about this one? Kasi dapat, matira lang dyan ay x. So, kagaya ng ginawa natin ng mga last topic, anong ginawa natin dyan? Para mawala ang positive 3, dapat mag-subtract tayo ng 3 sa magkamilang side. So, cancel lang natin ito. So, therefore, ang ating x is equal to negative 3. So, meron na tayong dalawang value ng x. How about this one? So, dapat isubtract muna natin siya by, hindi siya subtract. Mag-add tayo ng 1 both sides. So, plus 1, plus 1. So, cancel na ito. So, ano na mangyari dyan? So, it will become 2x is equal to 1. Pero, x lang ang hinahanap natin dyan. So, para mawala ang x, so pag magkatabi sila, so para mawala yung 2 dyan, so we have to divide both sides by 2. So, divide by 2, divide by 2. So, cancel. So, ano ang value ng x natin? Kasi dapat ang x lang ang hinahanap natin. Kasi ang tinatanong lang naman ay mga roots or ano ang sabi ng roots? Ang roots ay mga values ng x. So, ang x natin is equal to 1/2. So, yan. Nakuha na natin ang tatlong roots ng number 1. Okay, punta tayo sa number 2. So, x plus 5, x squared minus 4, and x minus 3 squared. So, hiwa-hiwalayin lang natin yan. Equate natin siya by 0. So, x plus 5 is equal to 0. And then, the other one, x squared minus 4 is equal to 0. And then, x minus 3 squared is equal to 0. Okay. So now, unahin muna natin to. So again, patience lang kasi wala talaga ditong shortcut para makuha natin ang value ng x. Pero pag sa kapapractice pang masasanay ka rin. So, mag-subtract tayo ng 5 sa magkabilang side. So, cancel na natin ito. So, therefore, ang x natin is equal to negative 5. So, meron na tayong isang value ng x. Pero this one, x squared minus 4, ay pwede pa natin siyang i-factor. Diba? Sa yung week 7 natin, sa factoring natin, so this will become, kasya ba dito? So, we have x plus 2 and x minus 2. Saka natin siya pag-iwalayin. So, x plus 2 is equal to 0 and x minus 2 is equal to 0. Kasi pwede pa natin siyang i-factor. So now, pag i-factor na natin yan, ito, mag-subtract tayo ng negative 2, mag-subtract ng 2 sa magkabilang side, parang ano yun mag-subtract na, tapos negative pa. Okay, so cancel na natin ito. So, ano ang value ng x natin? So, x is equal to negative 2.
Okay, so meron natin isa pa. How about this one? So since negative ito, so we have to add 2 sa magkabilang side. So therefore, ang ating x is equal to 2 kasi cancel na ito. So tatlo ng ating value ng x. How about this one? So kagaya ng ginawa natin ng nakaraang topic ulit. So pag meron tayong exponent dyan, dalawang x minus 3 lang yan. So pwede naman natin kunin lang natin yung isa. So that is x minus 3 is equal to 0. And then, since that is negative 3, so mag-add tayo ng 3, both sides. So, cancel this out. So, that is x is equal to 3. But, ang ating exponent ay 2. So, therefore, that is multiplicity of 2. Ibig sabihin, dalawang 3. Multiplicity of 2. Okay, ibig sabihin ng multiplicity of 2, dalawang value ng x na 3. So, ganun lang. Okay? Punta tayo sa ating next example. X cubed plus 6x squared minus 9x minus 54 is equal to 0. So, sa pagganito naman ng ating example, so, dapat alamin natin ang kanyang possible na factors ng 54. Okay. So, pwede natin gumamit ng synthetic division. Okay, so ano bang mga factors ng 54? So, that is positive and negative 1, positive and negative 2. Pwede ba by 3? Pwede ba by 3 ang pwede. Positive and negative 3. And then, 4, hindi siya pwede. 5, 6. 6 pwede. So, positive and negative 6. 7, hindi siya pwede by 7, 8, hindi rin siya pwede by 8, 9, so pag 9, pwede kasi 9 times 6, so positive and negative 9, and then 18 ba? So positive and negative 18, and we have positive and negative 27 and positive and negative 54. Okay, so paano ko nga ba nakuha yan? So pwede mo yung pag-partner-partnerin. Yan. Diba? 1 times 54 is 54. 2 times 27 is 54. 3 times 18 is 54. 6 times 9 is 54. Nakuha ba? Okay, so kung mapansin natin yung 54, so yan ang ating mga possible na pwedeng pang-divide dyan. Pero again, ito ay mga possible pa lang. Ilan ang possible natin? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ang possible na zeros natin o solution. Pero tatlo lang dyan ang tama. Okay, so now, tingnan nyo dyan sa ating module. Dun sa module natin, pwede tayong gumamit ng ang ginamit kasi dyan is ginawa niyang factor by groupings, pero pwede ka naman gumamit ng synthetic division, so using this one. Okay, so now ano big sabihin niyang so pwede natin kunin ng isa-isa. So subukan kaya natin ang negative 6 kasi meron namang, di ba, positive and negative 6, so negative 6 kasi nakalagay dyan x plus, ang x ay negative 6, so subukan kaya natin ang negative 6. So we have negative 6 ang ating gagamitin, and then ano ang mga numerical coefficient? 1, 6, negative 9, and negative 54. Again, para malaman na ito ay isang solution ng given polynomial function, dapat ang ating remainder ay 0. Pag hindi yan 0, it means hindi siya solution. Okay, subukan natin. So, 1 times negative 6 is negative 6. Then, 6 minus 6 is 0. 0 times negative 6 is 0. And then, negative 9 plus 0 is negative 9. And then, negative 9 times negative 6 is positive 54. And then, i-add natin yan, 0. Kung mapansin natin, ang ating remainder
ay 0. So, ibig sabihin, negative 6 is a solution of a given polynomial equation. So, meron natin isa. Okay. Now, since this is the remainder, ito ang constant. So, ito ang constant natin. Ito ang x. Ito yung x squared niya. So, that is x squared minus 9. Di ba sabi natin, pag kaya na naman natin siya na mapapadali natin ang kanyang, pwede na natin siyang i-factor. So, ang x squared minus 9 ay ma-factor natin siya as x plus 3 and x minus 3. Okay? So, now, equate natin sa 0. So, 1 by 1 ulit. So, x plus 3 is equal to 0. And this one, x minus 3 is equal to 0. So, subtract 3 both sides. So, cancel this out. So, ang ating x is equal to negative 3. How about this one? Add tayo ng 3 both sides. Plus 3. So, cancel this out. So, x is equal to positive 3. So, yan ang ating value ng x. At ano yung isa pa? Ang x natin is equal to negative 6. So, lahat ng yan, ang nilagay natin dyan, yan yung ating value ng x. Pag ang ating remainder ay 0. So, ilan ang natin dyan? 3. 1, 2, 3. Bakit 3? Kasi ang ating degree ay 3. So, 3 lang dyan. Pero marami ang possible. So, nandyan ba ang negative 6? Nandyan. Nandyan ba ang negative 3? Nandyan. Nandyan ang positive 3? Nandyan ang positive 3. So, nandyan siya lahat. Pero yung iba dyan, mga possible lang. Pero hindi siya solution. Nagets ba? Okay, punta tayo sa ating number 4. So, sa number 4 naman, ano ang mga possible solutions? So, hanapin muna natin ang possible factors ng 8. So, positive and negative 1. Positive and negative 2. Positive and negative 4. Positive and negative 8. Kasi, pag i-multiply natin yan, 8. Multiply natin yan, 8. So, dapat dito ka lang. Pero pag ayan ay may number, pag may number tayo dito, pag hindi siya 1, kasi ito ang ating leading coefficient ay 1, so pag i-divide lang naman natin to by 1, ganun, whole number lang naman. Pero pag yan ay hindi 1, ibig sabihin, meron tayong rational zeros. So, yung topic natin last time. So, rational. Pag sabihin na rational, magkaroon tayo ng fractional na solution. Okay? So, now, tingnan lang natin dyan sa ating module. So, sinubukan niya dyan ang negative 2, hindi siya root o hindi siya solution kasi meron siyang remainder na 24. So, subukan kaya natin na 2. So, kung subukan natin ang 2, so 2, sinubukan niyang 2 kasi may 2 naman dyan. Ulitin ko, pwede mo subukan lahat yan. Pero 3 lang dyan ang tama. Okay, so ang numerical coefficient ng x cube is 1. And then 1, negative 10, and we have 8. So dapat, para malaman natin na ang 2 ay isang solution pag ang ating remainder ay 0. Pag hindi siya 0, hindi siya solution. Okay? So now, bring down 1. 1 times 2 is 2. 1 times 2 is 3. Times 2, 6. Negative 10 plus 6 is negative 4. Then, negative 4 times 2 is negative 8. Then, pansin natin, ang ating remainder ay 0. So, pag ang ating remainder ay 0, this is a solution or the root of the given polynomial equation. So, now, since this is the remainder, na constant, the x and the x squared, so, this is x squared plus 3x minus 4 is equal to 0. So, pwede naman natin siyang i-factor. Diba? So, ang factor nito is, ang factor natin dyan, x plus 4 and x minus 1 is equal to 0. So, bakit nga ba siya ganyan?
Kasi pag ito ay positive, dun yung mas malaking number. Positive yung ang malaking number ang positive kasi pag positive siya dito. Pag yan ay negative, mas malaki ang negative. So, yun yung tekniko nung ako nag-aaral pa. And then, saka natin siya i-separate. So, punta na tayo dito ha. So, x plus 4 is equal to 0 and x minus 1 is equal to 0. So, separate lang natin yan. So, we have to subtract 4 sa magkabilang side. Negative 4. Subtract tayo ng 4 sa kabilang side. Okay, so ang x natin is equal to negative 4. So, mayroon na tayong pangalawa. Ano yung una natin? Ang x natin is equal to 2. So, yan ang ating isa. Then, how about this one? So, mag-add tayo ng 1 sa magkabilang side. So, cancel. So, ang x natin is equal to 1. So, since ang ating degree ay 3, so ilan ang solutions natin or the roots? So, ang roots natin is x is equal to negative 4, positive 1, and 2. So, yan ang ating answers. Tatlo. Ito naman kanina, negative 6, negative 3, and positive 3. So, ganun lang ang solutions niya. Okay, or the roots of the given polynomial equation. So, punta tayo sa number 5. So, the product of the 3 consecutive integers is 210. So, find the integers. So, kung mapansin natin, ito ay parang word problems na. So, pag sinabi natin 3 consecutive integers, so, dapat tayo dito? Mag-represent tayo ng 3 consecutive integer. So, mag-let tayo na ang x is the first integer. And then, pag sinabing consecutive, magkasunod. So, kung meron tayong value ng x, so therefore, ang second integer natin ay x plus 1. So, that is the second integer. At since consecutive na magkasunod, so ang kasunod niya is x plus 2. Kasi magkasunod siya. So, that's the third integer. Okay? So, meron tayong x plus 1, x plus 2. So, anong gagawin natin dyan? So, since that is the product, so, i-multiply lang natin tatlo. So, we have x times x plus 1 and then x plus 2. Dapat daw, ang answer niya is 210. So, ganun lang pag-isulat natin yung kanyang equation. Okay. So, now, ano ang gagawin natin dyan? I-multiply natin ito para makuha natin yung pinaka equation niya in standard form. Kasi hindi pa siya naka-standard. So, ito kaya muna ang i-multiply natin. So, we have x and then multiply natin yan by FOIL method. So, that is x squared then x and then 2x, that is plus 3x plus 2 is equal to 210. Then, ito naman i-multiply natin. So, distribute lang natin yan sa bawat term. So, it will become x cubed plus 3x squared plus 2x is equal to 210. Again, hindi siya naka-standard. So, we have to subtract 210 sa magkabilang side. So, subtract negative 210 both sides. Kasi dapat naka-equate siya sa 0 para masabi natin siya na naka-standard form. Okay. So, ito ay 0 na. So, paano natin siya isulat? So, x cubed plus 3x squared plus 2x minus 210 is equal to 0. So, ito yung pinaka-standard natin na equation. Okay. So, now, meron diyang mga dyan sa hanapin daw natin ang factor ng 210. So, since marami naman yan, so sobrang dami ng factor ng 210, nagbigay dyan sa natin ng sa module natin ng mga possible na factors. So, ang possible dyan ay
nag-try siya ng 5. So, kung subukan natin ang 5 using synthetic division, so we have 5. And then, x cubed is 1. Then, 3. Then, 2. And then, negative 210. So, paano natin malaman na ang 5 ay isang solution? Again, dapat ang remainder natin ay 0. Pag hindi siya 0, hindi siya solution. Okay, bring down 1. Then, multiply natin siya doon. 1 times 5 is 5. Then, 3 plus 5 is 8. 8 times 5 is 40. And we have 42. Then, 42 times 5 is 210. Negative at 210 plus 210, ang ating remainder ay 0. So, therefore, ang 5 is a solution or the roots of a given given polynomial equation. So, meron tayong isa. So, now, since 5 ang ating value ng x, so, yan yung ating x. So, ang x daw natin is equal to 5. E plus 1. So, 5 daw yung x. So, we have 6. So, x plus 1 is equal to 6. At x plus 2 is equal to 7. Kasi 5, and then plus 1, 6. And then, 5 plus 2, 7. So, ito yung ating mga 3 consecutive integers. So, tingnan natin kung tama ba. So, 5 times 6 is 30 times 7. So, that is 210. So, tama ba? Of course. Yan is 210. So, ganun lang. Nagets po ba? Okay, so now, punta na tayo sa ating let's practice. Bye-bye!